Okay, so yan. Quick rundown tayo dun sa actually 1 year ko nang gamit to eh. It's been a year nung nabili ko yung amp na to, and this will be the final review based on sa experience ko for the past 1 year na gamit ko siya. So this is just a quick specs and the specs review. So doon sa ginagamit ko na um, ampli na nabili ko second hand kaya nabili. So it's actually a Mighty 50X Nux amp. So let me show you. So here's the amp. So it's a Mighty 50X DSP amplifier. It's a Nux. Yan, Nux amp. So ito yung amp na nabili ko a year ago, which has DSP, Digital Signal Processing. So based on sa experience ko for the past 1 year, so ito yung quick specs review natin dito sa amp na to. So bihira akong di ako gano'n nakakita ng mga reviews about this amp sa online. So I would like to give some of my feedback about this amplifier. So quick specs muna tayo. So meron siyang sa mga amp models niya. So meron siyang clean, blues, crunch, British, solo, and metal. So yan yung mga selectors na meron tayo. So ito yung selector knob niya. Okay. So then ito yung bank for presets. Ayan. So pwede kang mag-edit ng mga presets mo, then pwede mo siyang i-store dito. Then ito yung mga knobs for controls, control knobs, and EQ. So ito yung preamp niya, then effects, then master volume. So basically yung level dito is ito yung pinaka volume ng mismong gagamitin mo na amp model. So kung ano yung gagamitin mong amp model, so or amp model na gagamitin mo, or effects model na gagamitin mo. So ito yung control noong volume niya. So volume up, volume down. Well, itong gain, siyempre yung presence nito, or yung gaano siya ka or ka-present doon sa tunog. So okay lang, alam na natin yan, mid, high, and bass. While sa effects, so meron siyang dalawang knob. So this one, itong knob na to is for 4 effects na pwede mong pagpilian, which are chorus, flanger. Yan, pag nakapula siya, ibig sabihin naka-turn on tong knob na to. So chorus, flanger, you have phaser, and tremolo. So while for this one, you have 2 options, which are delay and reverb. So digital delay saka digital reverb. Then master volume, all in all volume. So yan, meron din siyang tuner. So itong nakikita niyo sa taas, that's a tuner actually. So and for tuner, dito makikita kapag nandito, ibig sabihin flat, so mababa, while pag nandito, ibig sabihin masyadong mataas. While kapag naman nagtotono ka tapos may lumabas na dot banda dito, ibig sabihin that's a sharp note. So like C sharp, D sharp, or flat notes, or E flat, so those notes. Okay, so yun, para ma-access mo yung tuner, so you just need to press this long. Then kapag nakita mo na yan, naka-turn on na yung tuner natin. Okay, pakita ko sa inyo. So luto ko na lang siguro dito sa amp para ano. Okay. Para makita niyo po yung ano niya. Okay, so yan, sige, dual view tayo. So kukunik ako ng gitara, then I'll show you how I actually use it. So paano ko talaga siya ginagamit. Okay, so plug muna ako ng cable. Close this.
So, pansinin nyo, roto. So, basically, kaya narinig nyo yung mga sound sa labas, so, sa paligid. So, nasa bahay ako. Then, this is just a raw sound. So, kanina narinig nyo dito, ito talaga technical yung sound. So, hinaan lang natin siya para at least marinig nyo rin yung boses ko. Okay, naka-turn on na siya. So, yan, yung sa tuner, yung gaya na sabi ko, ayan, nakita nyo, nakakonect na siya. So, naka-turn on na yung tuner niya. Then, try natin tune yung gitara. So, hey! Yan, kung makikita nyo, yan. Ibig sabihin, pag ganyan, like, ito, yung E string na pinakamanipis, or first string, is naka-flat. So, kailangan mo siya iangat. Pag nag-green na siya, okay, yun. Ibig sabihin, naka-tune na siya. Then, swela sa iba. Okay. Okay, so while you're tuning, wala siyang tunog. So, laki na rin yung tunog. Pag natapos yun yung tuning, just click this one lang. Then, babalik nito lang. So, turn on natin yung ilaw. Okay, so, yan, pasensya na, yung view natin, hindi siya ganun kaliwanag. But then again, ang mahalaga naman yung ampli, so hindi naman yung mako. So yan, so as you can see, as I have mentioned, meron tayong preset. So, like for example, example tayo. Kasi ito, actually ito nakaset na to. So as you can see, kapag tingnan nyo, kapag pinindot ko to, lumalabas yung mga presets ko. So A, B, C, and D. So those are the presets na sinet ko. Like ito sa A. Ito yung pinaka-clean sound ko. So, ito yung ginagamit ko na clean sound. Although clean sound siya, pero nilagyan ko siya ng konting effects. So like chorus ng konting-konti lang, then konting delay. So, para hindi siya masyado maging dry. Ito na. So, yan yung sa clean sound. Then, ito, naglagay ako ng pag mag-strumming or like sa church. So, lagyan natin ng konting crunch or distortion. So, para at least medyo tumapang ng konti from doon sa reference niya na clean. So, I think clean yan. So, okay yan kapag mga blocking. Now, kapag need nyo mag-strum, yung tunog niya. So basically hindi siya magiging monotonous doon sa so naka-preset na yan, naka-set na yan. So yung mga knobs na nakikita nyo, hindi na yan siya, hindi na yan nakaka-apekto kahit ikot-ikutin mo yan. So well, ito naman yung sound ko for kind of beat mga praising song. Yan, kung mapapansin nyo, meron siyang konting delay for
some, pag nagka-power chords, mga fifth chords sa preludes. Siya na hindi ako gano'ng makapag-lead, medyo masakit yung daliri ko. It's been a while na nag-practice ako kanina, medyo sumakit siya. So, kailangan ko ulit mag-practice. While for this one naman, ito yung ginagamit ko for solos. So, yung knob ko dito sa gitara, naka-half lang yan. So, hindi pa yan naka-all the way up. So, just half volume lang. Kapag increase natin to, yung tunog, mas malinaw siya for solos na ginagawa pag tumutugtog. And then, yan. So, yun lang yung preset na meron ako. So, basically, hindi naman yun ganun ka-komplikado. So, ngayon, kapag gusto nyo mag-set, so, simple lang naman yan. Pili kayo ng amp model na gagamitin nyo or ng effects na gagamitin nyo. Effects or whatever, di ko anong tamang term. So, pili lang kayo kung anong gusto nyo, kung clean, blues, crunch, British, solo, and metal. So, for this one, siguro, pero make it sure kapag pipili kayo, since yung iba dyan is may mga drive, so yung gain, baba nyo muna. So, yun yung best practice. Baba nyo muna yung gain, para at least hindi biglang bumuga yung drive. So, pili kayo. So, like for this one, kunin natin yung metal. So, tinig nyo na kagad yung tunog. Wala pa yung gain. So, nakapatay pa yung gain yan. Yan. So, for me, kung mga ganito kasi, mas gusto ko na medyo konting roundness, then mas define na konti yung highs. So, usually talaga, naglalagay ako ng highs na like, from here hanggang dito lang. So, basically hanggang 3 o'clock lang. So, around this zone lang. So, kung magbababa man ako, napakabihira. So, gusto ko kasi narinig yung highs. So, yan. Pag nagsiset ako, usually it's 12 up to 3. So, for this one, since this is a metal sound, so, gusto natin ng konting roundness. So, kuha tayo ng konting bass. So, angat natin yung bass. Like, 1 o'clock. Then, gusto natin marinig pa rin siyempre yung authentic na tunog niya. So, lalagay tayo ng konting mid. While yung high is 3 o'clock. So, para marinig natin ng malinaw yung bass and highs niya. So, turn off natin muna yung delay. So, turn natin yung delay. So, ito yung magiging raw sound niya. Lagay tayo ng like 9 o'clock ng gain muna. So, buwasan natin konti tunog. Okay, so baba natin yung level. Kunin natin yung level muna sa 10 o'clock. So, para yung tunog niya. So, kaya naglalagay ako ng konting effects. So, for this one, konting actually hindi konti. So, lalagyan ko siya ng delay. So, sa inyo, nagkaroon siya ng konting ano ba to? Konting presence or something para hindi maging masyadong dry yung tunog. Sorry, hindi ko alam may masyadong mga terms pagdating sa ganito kasi hindi pa ako veteran pagdating sa mga effects. Actually, I'm still exploring. Since when I started playing instrument, wala talaga akong effects na ginagamit before. So, napaka-raw. Sa amplifier na walang amplifier available din to them. So, actually, this is my second amp. So, my first amp was Fernandez
So, bumili ako ng 30 watts na Fernandez before for practice. So, pwedeng distortion. Although may background naman ako sa paggamit ng distortion, pero yung mga technical terms, hindi ko alam yun. Hindi ako ganun aral. So, lagay tayo ng like, kung ayaw mo ng delay, lagay tayo ng konting reverb. So, yan. Sakit talaga. Yung ano kanyan is nakaset yung knob ng Strat ko. This is a Strat actually. So yung Strat ko nakaset yan sa ano tawag to? Uh, fourth position, which is in between middle pickup saka yung bridge pickup natin. So pag kinuha natin yung pinaka first position. Sakit. Ito yung second position. Then third position. So, again, naka-half pa lang yung knob natin dito sa gitara. While dito naman is naka-half din yung knob natin dito sa amplifier. So, yun yung tunog. Yun, then kapag gusto mo na yung narinig mo, or okay ka na satisfied ka sa tunog na nakuha mo or napili mo. So, what you need to do is just press this one just once. Yan. Press this once. Pag nag-click na siya ng ganyan, pili ka kung saan mo siya ilalagay. So, for in this case, hindi ko siya ilalagay. Siyempre, may nakaset na ako na preset yan. So, templado na yan. Anyways, kapag na-select mo na siya, click ka na isa, then kapag punta ka na sa bank, makukuha mo na siya. Okay, so, yan. So, I like the sound actually. Maganda yung tunog ng amp na to. Pero siyempre, everything has a pros and cons. And then, i-discuss natin after this. So, off muna natin to. So, pag mag-off kayo, of course, babaan nyo muna yung volume, then saan turn off. Okay, so yun. So, yun yung tunog noong Nox Mighty 50X DSP amplifier. So, again, hindi ako ganun kabeterano pagdating sa pagtimpla ng tones ng mga amplifier katulad nito. I mix it based on sa preference ko. So, kung iba yung preference ng iba, hindi kayo nagagandahan sa preference ko, okay lang yan, that's fine. Mas maraming magagaling naman sa pagtimpla. Actually, kahit naman ako, nanonood pa rin ako ng mga videos kung paano ginagawa na iba yung pagtimpla nila ng sound. Now, this is actually a good practice amplifier for, actually, di lang pang practice, pwede mo na rin naman siya gamitin sa stage. Though, siyempre, sabi ko nga kanina, lahat ng binibili natin or ginagamit natin sometimes has a pros and cons. So, same for this one. So, doon tayo sa pros. Of course, kaya nakita niya may mga iba't iba siyang mga different effects na pwede mong gamitin, built-in effects which can be set sa presets. So, pwede mo siyang gawing ma-set for usage sa mga susunod na pagtugtog mo. So, if for example, you have 3 tones that you want or 3 sounds ng effects na gusto mong gamitin sa isang, for example, like sa church.
sa isang buong lineup. So, you can just put it there. So, pwede mo siya i-set doon. So, meron kang apat na bank na pwede mong paglagyan. Yeah, it's kind of sabihin natin medyo kulang kasi you can only use one drive at a time. So, isang drive lang. For example, you use Crunch, just a Crunch. So, hindi ka na pwede magdagdag ng iba pa. Or like if you want to put other things, sort of things na effects na gusto mo pang idagdag, distortion or something like. Hanggang dun siya. So basically, control mo na lang yung gain niya, then yung preamp niya, yung mix, yung EQ, then dagdagan ng konting effects doon sa nakita natin kanina ng effects sa chorus, flanger, tremolo, ano ba yun? Phaser, saka chorus. Ayun, yun yata. Yun pa sa apat. Then you have delay and reverb. Okay, so basically maganda siya. So kung dadali mo siya sa labas, gamitin mo siya, meron kang presets, magagamit mo talaga siya sa isang tugtugan all throughout. And as based dun sa sound na narinig nyo kanina, buo naman yung tunog niya. Actually, sinubukan ko na rin siyang gamitin na all the way up doon sa ano. Although hindi ko siya ginagawa free ng hindi ko siya ginagawa talaga dahil sa there are possibilities na masira yung mismong speaker niya kapag masobrahan doon sa drive. Though alam ko naman na yun yung maximum niya, may maximum power niya. Pero naglalagay pa rin tayo ng allowance para at least hindi masira kagad yung amplifier or yung system niya sa loob. So this amplifier actually I guess has a tube inside, so it's a tube amp actually. Isa din sa cons niya, so umiinit talaga siya. Technically talagang sobrang umiinit siya pag mahaba na yung tugtugan, like maabot ng hours or ilang oras na tugtugan. Sobrang init niya. Technically yung likod niya pag hinawakan niyo sobrang init. I know sa iba siguro typical at normal yun. Eh, hindi naman ako ganun ka-frequent gumagamit ng mga ganito. So, nung una ko siya nagamit, nagulat din ako. Pero, that's just fine kasi it's an actual reaction from the amplifier itself. Okay, so handy. Di siya sobrang gaang. So, I guess kung pag binubuhat ko siya, nasa around um, 40, 50, I guess, or 30, 40 kilos, mga ganon. So, I'm not really sure dun sa weight niya, pero mga ganun yung timbang niya. Medyo mabigat siya, may kabigatan. So, kung dadali mo siya sa labas, medyo mahirap siyang bitbitin. Technically, dahil medyo mabigat siya. Okay, so, yun. So, napaka-useful na siya kung beginner pa lang tayo sa pag-aaral ng effects. So, at gusto mo ng konting leeway sa alam ko ngayon kasi marami na nauso kasi ngayon yung mga pedals na ano na multi effects pedals na talagang handy, pwede mo na i-connect sa phone or pwede ka na mag-practice kahit walang app, just using your earphone. Pero iba pa rin kasi sa akin yung tunog kapag gumagamit ako ng amp. So I really love playing with physical amplifiers. Although hindi pa ako may idea ako kung paano mag-setup ng konti nung sa laptop or yung ano term nila doon. Hindi ko alam yung tawag nila doon eh. Pero basta yung sinesetup na sa laptop kasi hindi naman tayo sobrang ano sa technology. Pero mas gusto ko pa rin talaga yung tunog ng amplifiers. I really love hearing amp doon sa pagtumutog ko. Okay. So, cons. Isa sa cons niya siyempre is hirap pumindot. Hirap niyang pindutin kapag kanyari maglilipat nagbabalik ka. So, kailangan mo talaga ng foot switch. So, basically, meron naman siyang plug na meron naman siyang input ng foot switch sa likod na pwede mong paglagyan. And, pag bibili kayo ng foot switch, siyempre, ang bibili niyong foot switch is meron siyang preset. So, ang bibili niyong foot switch yung nakapag up and down. So, then, yung cord na igagamitin nyo is dapat is TRS na 6.5 mm na TRS na balance. So, dapat balance siya yung merong dalawang guhit, dalawang linya. Kasi, kapag isa lang, ang movement niya up lang. So, hindi mo magagawa yung up and down. So, kung gusto mo magamit yung up and down, kasi mas easy access kasi ng pag up and down. Although, pwede naman yung up lang. Pero,
Actually, hindi ko pa siya nasubukan kung gagana siya ng gano'n. Pero, what I did is I bought actually a foot switch for this one. It's a dual switch, a foot switch na Mosky. So, ito siya. Ayan. So, meron siyang up and down. So, balance yung tunog nito. Up and down. Okay. So, yon. So, I guess, yun yung isa sa cons niya. Mahirap talaga kapag wala kang foot switch kasi mahirap maglipat-lipat. And then, yun nga, yung like sa akin kasi, mahilig ako sa ambient na pagtugtog. So, I love na pagsabayin yung delay sa reverb. So, for this one, di mo siya mapagsasabay. You can only choose one na pwede mong gamitin. So, yun lang yung isa sa ano. Sana, I hope, na pinaghiwalay nila yung delay saka yung reverb. Kahit yung delay sa reverb lang, kasi maganda talaga kapag nakokontrol mo at kapag lalagay ka ng parehas sa effects mo ng delay sa reverb. Yeah, I guess so far wala pa naman akong nakitang ano yun, yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Actually, meron nga siyang dalawang saksakan pa siya, 'di ba? Meron siyang low and high input. So, doon sa mga high gain na mga gitara, so you use high input while doon sa mga low gains lang like yung na ginagamit ko is doon na tayo sa low input. So, yan. So, hindi siya this is not the most or the best amp na pwede mong gamitin, but at least as a practice amplifier, and if you want ng amplifier na pwede man magamit na madalas sa labas, this one is good actually, and will be better kapag matitimpla mo siya na maayos. So, maganda siya. Sa susunod, i-review natin siya kasi I'm actually planning to buy a guitar effects. So, nasira kasi isang guitar effects ko na Mosky rin yun, na 5-in-1. So, ngayon, bibili na natin yung M-Wave na Tank G. So, yun naman yung bibili natin. So, titingnan natin kung paano yung magiging response niya. Yung pala, isa pala sa hindi ko lang din nagustuhan dito, yung clean sound niya, mahina. Sobrang hina ng clean sound niya. So, kahit isagad mo yung drive, so medyo mahina talaga. Yung gain, mahina talaga yung clean sound niya. Pero, okay lang din naman kasi clean sound siya. So, basically, kapag maglalagay tayo ng effects, doon natin malalaman kung mabuboost yung sound niya kapag may effects. It's actually, noong gumagamit ako ng effects before, dahil naka-clean lang ako before dito, lumalakas siya. Gumagamit ako ng booster para lumakas yung tunog niya. Booster ba yung tawag doon? Ano tayong tawag doon? Basta yun, yung medyo nagamit ako sa kanya para lumakas yung tunog niya. And actually maganda naman yung response ng amplifier. So all in all, ang rate ko sa kanya is around 8 out of 10. Around 7.55 to 8 out of 10 kasi siyempre limited pa rin naman siya, hindi siya sobrang sabi ko hindi siya yung the best na amplifier, but at least 'di ba, with this kind of amplifier marami ka na magagawa. It's actually a 50 watts amplifier, so malakas na siya. So pag ginagamit ko siya sa church, kahit di ko na siya lagyan ng microphone, malakas na siya. So though hindi ko pa siya nasubukan sa open space, sa church pa lang, hindi ganun kahaba, pero malakas naman yung tunog niya and hindi naman siya nasasapawan. And if you will put some drives, lalakas pa siya. So yun. So yeah, again, salamat sa pagsama. So I love this amplifier. So for keeps to. Bibili ako ng bago pero hindi ko siya i-benta or i-dispose of something. So everything na binibili ko lahat yan nakatabi lang. So even yung Fernandez ko na 30 watts nandiyan lang siya, nakatabi lang siya. Hindi ko siya binebenta. So, kahit na hindi ko siya gano'n nagagamit. Kasi bala ko rin naman siyang gamitin ulit. So, kailangan ko lang mag ano ng space doon sa workstation ko para magamit siya. So, technically all in all, so this is a good amplifier. If you want to buy like this, amplifier like this, I guess, ang presyo nito as brand new is nasa 13,000, 14,000, if I'm not mistaken. Pero nabili ko to ng 7,500. So second hand ko siya nabili sa isang music shop. Ginamit daw nila to sa sa demo. So naging demo amp nila to sa mga malls. So
nung hindi na nila nagagamit sa pagde-demo kasi wala na silang malls na pwesto, inilagay nila na na binenta, inano nila, pinursale nila. Then nakita ko, so wala na siyang karton nung binili ko. So nung nakita ko siya, within that day din, binalikan ko siya within that day. So 7.5 ko siya nabili, and it's actually a decent, has a decent sound. So, pero yan again, 7 out of 5, 7 to 7.5 to 8 yung rate ko sa kanya out of 10. So, tingnan natin kung magbabago yung through time, and kung may tatapat tayo dito. Susunod natin bibili siguro is ano bang brand? Marshall, I guess. Gusto kong makagamit ng Marshall. Narinig ko kasi tunog, nagugustuhan ko talaga yung tunog ng Marshall. But for now, di ba? Gamitin natin kung ano yung meron tayo. So yan, so thank you sa pagsama. Hope you like this video, and if you do, leave a like, subscribe to my channel, and please feel free to share this video at least para medyo lumawak naman yung engagement natin sa iba. Okay, so thank you po. See you again for another video. Bye-bye for now.